Ang isa sa pinag-aagawan ngayon dito sa PBA ay yung draft pick ng NLEX Road Warriors. Kasi para doon sa mga hindi na nakakaalala, itong NLEX Road Warriors ay na-acquire nila yung draft pick ng Blackwater Bossing. So ibig sabihin yung draft pick ng Blackwater Bossing para sa darating na draft ay nasa NLEX at inaasahan natin na magiging mataas yan. Malamang number 1 Terra Firma, number 2 itong NLEX. Kung hindi man, no, baka number 3, baka mag number 2 yung Titan Ultra. In any case, gusto itong makuha ng Magnolia Hotshots dahil alam ng Magnolia, matindi yung mga darating na players dito sa draft. Kaya nga gusto nilang makuha ang mga nabanggit. Sa tingin ko naman makakatulong talaga to dito sa Magnolia kung ma-acquire nila dahil syempre alam natin na magagaling yung mga field foreigners at mga UAAP players at NCAA players na sasali dito sa draft at yan naman talaga ang hinahanap ngayon nitong Magnolia. Kung sa bagay, hindi na ako magtataka talaga kung ito'y gagawin nila dahil kung ikaw naman itong Magnolia, talagang mas pipiliin mo na makagawa ng isang magandang hakbang para makasama dito sa nabanggit na PBA draft, preferably sa first round. Pag ito'y nagawa ng Magnolia, sa tingin ko magiging mas okay na para sa kanila yung magiging lineup nila for next season. Alam natin na gusto ng Magnolia manalo sa Governors Cup pero pinaghahandaan din nila itong darating na season para nga makakaroon sila ng mas magandang title run. Maraming mga rookies na po pwedeng makakuha ng Magnolia pero sa ngayon, ang pinag-iisipan pa rin na talaga ay makuha yung draft pick ng NLEX. Dahil realistically, pwede naman nila makuha yan kahit ito'y nasa MVP group. Basta lamang sila syempre magkaroon ng maganda at legitimate na offer. Diyan syempre magkakatalo yan dahil yung ibang mga teams gusto rin makuha yung draft pick ng NLEX at ang NLEX hindi yan basta-basta na lamang ite-trade kung kani-kanino. So, magiging maganda yung plano ng Magnolia para dito sa kanilang i-offer na package sa NLEX. Ang Meralco Bolts naman daw ngayon ay seryoso itong tinitignan nilang posibleng pag-trade sa veteranong si Chris Newsome. Matanda na rin to si Newsome nung matagal na to sa Meralco at maraming mga teams ang gustong makakuha dito. Sa tingin ko naman itong si Newsome, meron niya existing contract sa Meralco, no? Pero marami na nakapansin na yung main man ng Meralco parang hindi na si Newsome, si CJ Cancino na. At baka ngayon ang Meralco ay willing nang makipag-trade para sa kanila. Kung ito si Chris Newsome may trade ng Meralco sa tingin ko, unang-una doon sa mga teams na kukuha dyan, susubukan kunin na yung Barangay Ginebra dahil alam natin na yung laro ni Newsome ay swak na swak dito sa pinapatakbo ni Coach Tim Cone. Ang pangalawang team na susubok na makakuha dito kay Newsome ay itong San Miguel. Dahil ang San Miguel gustong maka-acquire ng isang top caliber point guard para naman makakomplement kay Chris Ross. Nandyan din yung Converge Fiber Xers. Masasabi natin, lahat ng mga PBA teams ay susubukang makuha itong si Chris Newsome. Dahil magaling itong player, panggilas yan. Kaya nga kung ikaw naman ang Meralco, pwede nilang taasan talaga yung presyo dito kay Newsome dahil alam natin na hindi yan basta-basta na lamang na magbibigay o papayag na siya'y matrade. Alam natin si Nenad Vucinic gusto niya mapag-champion ng Meralco kaya gagawa yan ng paraan para makuha ang nabanggit na player. Kaya magiging maganda to para dito sa Meralco Bulls kung sakasakali nga na magkaroon sila ng ganitong hakbang. Kaya tignan natin no, kung sa Meralco Bulls magawa nila ng paraan para mapaganda yung roster nila kung ite-trade si Newsome. Of course, itong si Chris Newsome, alam natin na gusto niya maglaro sa mga championship caliber teams. At in fairness, may championship potential ng Meralco. Pero alam natin na ang talagang powerhouse dito sa PBA ngayon, itong San Miguel, Ginebra at ang TNT Tropa. So malamang isa dyan talaga ang pipiliin nitong si Chris Newsome.